Kaya patuloy tayo. Ngayon, maraming mga iglesia sa panahon ngayon ang nagrehistro sa pamahalaan ng Pilipinas, lalo na ang Iglesia ni Cristo na kilala ngayon sa Pilipinas. Babasahin natin ang kanilang mga talatang binabasa na sineself-proclaim nila na sila daw ang pinatutungkulan ng mga talata na ito. Ayan, ito pala ang aking mga kasama. Ngayon, isa sa kanilang fundamental ayon mismo sa katuruan at doktrina ni Mr. Felix Manalo ay yung nasa si 16 hangtod sa 18 ng Mateo. Anong sabi? Ikay Pedro, sa ibabaw ni ring bato o sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng Hades hindi magsisipa na iglaban sa kanya. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Hesukristo nagtayo ng iglesia. Kailan itinayo? Historically speaking, dito ko pala. Tandaan natin, 33 AD ito itinayo. Kailan itinayo? 33 AD, which will be considered as first century. Therefore, our Lord Jesus Christ founded a church na ang edad o ang taon ng pagkakatayo ay konsiderado nung unang siglo. Ginagamit ito ng mga iglesia ni Cristo. Pagbasa nila ng 16-18 ng Mateo, magkukonklusyon sila. Sino ang nagtayo? Si Cristo. Ano ang itinayo? Iglesia. Kaya daw iglesia ni Cristo. At babasahin nila yon sa 16-16 ng Roma. Anong sabi? Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng mga iglesia ni Cristo. Kaya pagbabasa yung ministro ng mga iglesia ni Cristo, ano eka? Ang nakalagay sa 16-16 ng Roma? Ganun sila magbasa eh. Nasisira na yung lalamunan eh. Iglesia ni Cristo. Ganun sila magbasa, lalo na sa pamamahayag nila. Engot. Total, huli na natin ito, ibuhos na natin lahat-lahat. Bakit ko sinabing sila ay engot? Dahil paano magiging kayo yung iglesia ni Cristo na itinayo sa Biblia? Samantalang ayon mismo sa kasaysayan, itinayo yan noong first century na konsiderado as 33 AD. Ngayon, kung 33 AD tinayo, kailan sila itinayo? Bumasa tayo ng kasaysayan. Ano ba yan? Ang tagal naman. Ako na. Dito sa kanilang pasugo o sa kanilang rehistro, o dito na lang basahin natin dito sa Bible Commentary o dito sa Bible Compact Dictionary ng isang protestanteng nagsusuri. Ang gulo naman kasi ng pagkakalagay eh. Dito sa The Christian Church, the New International Dictionary of the Christian Church, noong 1978, sa pahina 776. Ang Pilipinas, mababasa natin dito, ay gumawa ng sarili nitong mga kulto. Ibig sabihin, meron dito sa Pilipinas nagtayo ng kanilang sariling kulto. Anong klaseng kulto yon? Basa, isa dito, ang Iglesia ni Cristo na itinayo noong 1914. Di umamin mismo yung mga pastoratoy ng mga protestanteng kamag-anak nila na ang Pilipinas bumuo ng sariling kulto. Isa doon, yung tinatawag na Iglesia ni Cristo na itinayo ng 1914. Ibig sabihin, doon pa lang sa pagse-self-proclaim nila na sila ang nasa 16-18 ng Mateo, maling-mali na at layong-layo na sa kasaysayan. Bakit? Itinayo yon first century. Ang unang namahala nun, si Cristo. 7:24 ng Hebreo, ang sabi ni Apostol Pablo, datapwat siya, sapagkat namamalagi magpakailanman, may pagkasaserdote siyang hindi mapapalitan. Ibig sabihin, yung nagtayo, walang kapalit. Hindi na pwedeng palitan. Nagtataka ako, ang Iglesia ni Cristo ni Manalo, itinayo sila ng 1914, o kamakailan lang ito, World War II, noong July 27 sa pamamagitan ni Felix Manalo. Diyan pa lang, makikita na natin na hindi talaga sila ito. Una, itinayo ng first century. Sinong namahala? Yung saserdoteng walang kapalit sa 7:24 ng Hebreo, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Tanong, sino ang unang namahala sa kanila? O basahin natin dito sa kanilang pasugo. Pakiangat na lang. Dito sa kanilang pasugo, ang paglago at paglaganap
Ayan, pasugo Iglesia ni Cristo ngayon. Ang sabi, narehistro sa pamahalaan ng Pilipinas noong Hulyo 27, 1914, ang Iglesia ni Cristo na unang pinamahalaan ni kapatid na Felix Y. Manalo. Ibig sabihin, dun pa lang, sa pagpuputol-putol nila ng mga talata, nakikita nang hindi talaga sila ang pinatutungkulan ng mga talatang sinasabi nila na si kanila'y pumapatungkol. Bakit? Ang unang namahala ay si Kristo, samantalang sa kanila, ayon mismo sa kanilang pasugo, diyan mo muna, ang unang namahala ay si Felix Manalo. Kaya kanino kayo aanib? Kanino kayo maniniwala? Doon sa itinayo ni Kristo, ang namahala ay si Kristo? Doon sa nagpapanggap na itinayo daw sila ni Kristo, pero ang unang namahala sa kanila ay si Felix Manalo. Katunayan, yung iglesia na yan, na itinayo ni Felix Manalo, ayon rin mismo sa kanilang pasugo, umaamin sila na kung sino man ang mga lilitaw na iglesia ni Kristo, ang mga yon ay mga bulahan. Basahin natin dito sa pasugo, Mayo 1968, sa pahina 7. Anong sabi? Pagka dito, hindi ko makita. Ang tunay na INK, K pa dati yan. Sa hindi natin pagkakaalam, ginawa nilang C, kaya INC, incomplete. Ang tunay na INK ay iisa lamang. Ito ang iglesyang itinayo ni Kristo. Si Kristong nagtayo, hindi si Manalo. Ibig sabihin, yung tunay na iglesia, tandaan ninyo, itinayo nung first century, ang unang namahala ang ating Panginoong Jesucristo. Pasugo pa lang ang ating binabasa. Inaamin nila na ang tunay na iglesia ang nagtayo si Kristo. At ito ay itinayo sa Jerusalem. Tuloy, kung mayroong mga nagsisibangon ngayong mga iglesia at sasabihin sila man ay iglesia ni Kristo rin, ang mga ito ay hindi tunay na iglesia ni Kristo at huwad lamang. Amen? Ibig sabihin, umamin sila, umuyon sila sa kanilang sariling pasugo na ang tunay na iglesia ay yung itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Samantalang maliwanag na maliwanag sa kasaysayan, ang nagtayo ng iglesia nila, hindi si Kristo, kundi si Felix Y. Manalo. Na ayon mismo sa kanilang pasugo, sino mang iglesyang magsisibangon rin at sasabihin sila'y iglesia ni Kristo, ang mga yon ay balbal. Ang mga yon ay mga huwad. Huwad pala sila. Hindi ako may sabi nun. Kaya kung magagalit ang kanilang mga miyembro, lamunin natin isa-isa itong kanilang mga pasugo. Kainin natin, kung pwede isigang natin. Bakit? Umaamin sila na sino mang iglesia ni Kristong magsisibangon sa panahon ngayon, sasabihin sila rin yung itinayo ni Kristo, gaya ng sineself-proclaim nila ngayon, yun ang nagpapatunay na sila'y mga antikristo. Ngayon, sunod na pasugo. Ayon dito sa kaninang binasa natin, rin ang tunay na iglesia, yung itinayo ni Kristo. Yung sa kanila, itinayo ni Felix Manalo. Ngayon, saan itinayo yung iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo? Basahin ulit natin sa kanila pang isa pang pasugo o sa doktrina pa ng iglesia ni Kristo ni Manalo sa 1954 sa pahina 9. Anong sabi? Alin ang tunay na iglesia? May question mark. Ang iglesyang itinayo ni Kristo sa Jerusalem. Maliwanag na maliwanag, ayon mismo sa kanilang pasugo, ang tunay na iglesia ni Kristo itinayo sa Jerusalem sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, hindi sa Pilipinas na ayon mismo sa pagsusuri ng mga protestante, itinayo ni Felix Manalo. Anong patunay na ang nagtayo sa kanila ay si Felix Manalo? Basahin natin sa kanilang rehistro. Basahin natin dito. Ayan, maliwanag na maliwanag sa kanilang, ipinaprint ko pa ito pero solid copy ito. Pwede nila akong kasuhan, pwede nila ako hablahan ng kaso, mabulok ako sa kulungan kung mapatunayan nilang mali ito. Anong nakalagay? Sa kanilang rehistro, that the founders of this association are Felix Manalo.
Therefore, ang kanilang founder, si Felix Manalo. Saan itinayo? Sa Pilipinas. Ayon sa kanilang pasugo, yung tunay na iglesia, saan itinayo? Sa Jerusalem o sa Pilipinas? Sa Jerusalem. Ngayon, kung sa Jerusalem, anong iglesia yung itinayo sa Jerusalem? O basahin natin dito sa kasaysayan. Ngayon, maramang sasabihin nila, ba't hindi ka nagbabasa sa Biblia? Hintayin nyo, magbabasa tayo sa Biblia. Dahil ang sabi sa 8:8 ng Job, read the book of history and see. Anong mababasa natin sa kasaysayan? O basahin natin dito sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, the history of the Roman Catholic Church begin in upper room in Jerusalem. Amen? Saan itinayo ang simbahang Katoliko? Sa Jerusalem. Ayon sa kasaysayan, saan itinayo ang kanilang iglesia? Sa Pilipinas. Anong iglesia ang itinayo sa Jerusalem na ayon sa kanilang pasugo, yun ang tunay na iglesia ni Kristo? Walang iba kundi ang simbahang Katoliko. Palakpakan natin ang Panginoon. Tanong, sino ang nagtayo ng simbahang Katoliko? Ituloy natin ang referensyang ating binasa. Ang likot ng kamay mo, ninenervyos ka yata. Anong sabi? About 120 persons were gathered. There the church described to be the society founded by Jesus Christ. Maliwanag na maliwanag. Yung simbahang Katoliko na itinayo sa Jerusalem, walang iba ang nagtayo. Hindi tao, kundi Diyos na ating pinatunayang kahapon. Walang iba kundi ang atong Ginoong Jesucristo. Amen? Ngayon, kung si Kristo ang nagtayo, meron ba tayong mga biblical evidences na merong Iglesia Katolika at Iglesia Katolika Apostolika Romana o simbahang Katoliko yung itinayo ni Kristo? Di babasahin rin natin yung mga binasa nila. Basahin ulit natin ang 16-18 ng Mateo. O kuya, anong sabi? O ikay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Gaya ng sinabi ko kanina, itinayo yun noong 1st century at yun ay nangalat napunta sa Roma sapagkat ayon sa ating Panginoong Hesukristo sa 28:19 ng Mateo, yumaon kayo sa bawat bansa at gumawa ng alagad at sila'y inyong bautismohan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ibig sabihin, yung utos ng ating Panginoong Hesukristo dun sa iglesyang itinayo niya ay mangalat at yumaon sa bawat bansa. Kaya mapapansin ninyo, meron sa Korinto, sa 1:1 hanggang 2 ng unang Korinto, si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. At sa 16:16 naman ng Roma, magpatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng mga iglesia ni Kristo. Sa 20:28 ng Gawa, bagamat ubos ng ating oras ang nakalagay, ingatan ninyong inyong sarili lahat ng kabilang sa kawan. Kayo naman na ginawang pinamahalaan ng Espiritu Santo upang pakanin ang iglesia ng Diyos. Tanong, ito ba yung Iglesia Katolika? Kasi ang nakalagay, Iglesia ng Diyos. Ang nakalagay, mga Iglesia ni Kristo. Kaya ang ginagawa nila, bumabasa lang sila, tapos sineself-proclaim nila. Samantalang pag chinek natin sa kanilang official doctrine, chinek natin sa kasaysayan, lalabas hindi sila ito. Sa atin pumapatungkol ito. Ngayon, anong patunay? Gaya nga ng sinabi ko kanina, yung iglesia ni Kristo na yon, na itinayo nung 1st century, walang iba, kundi ang simbahang Katoliko ay nangalat. Kaya napunta sa Roma. 1:7 ng Roma. Sa lahat ninyong mga nasa Roma, iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal. Kaya nagsulat si Pablo. Anong sinulat ni Pablo? Magbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng mga iglesia ni Kristo. At yung mga iglesia ni Kristo na yung pagkatapos mangalat, ayon mismo sa 9:31 ng Gawa, ayon mismo sa original translation, Hymen et Ecclesian Kataholos. Kailangan daanin natin sa original translation. Hindi pwedeng babasa lang tayo ng Tagalog because the New Testament originated translated in Greek and the Old Testament is originated transliterated or translated in Hebrew. Now, if the New Testament is originated translated in Greek, saan tayo magbabatay? Sa Greek. Anong nakalagay? Hymen et Ecclesian Katoles o Kataholos. Na yung ibig sabihin ng Kataholos, universal, na ayon sa diksyonaryo ay Catholic. Amen?
Ibig sabihin, yung mga iglesia ni Kristo, pagkatapos mangalat, ayon sa final na katuruan ng mga apostoles, tinawag na Ecclesian Catholicos, means universal, means Catholic Church. Kaya maliwanag na maliwanag sa La Sagrada Biblia, hindi dyan nakalagay, Las Iglesia Católica Apostolica Romana, palakpakan natin ang atong Ginoong Hesukristo. Dahil yung binabasa nila, hindi pwedeng maging applicable sa kanila, kundi applicable lamang ayon sa kasaysayan at ayon sa Biblia, sa Huwebes 31 ng gawa, sa simbahang Katoliko na siyang pinasimulang tawaging mga Iglesia ni Kristo at Iglesia ng Diyos. Therefore, ang tunay na Iglesia ni Kristo na binabasa nila, itinayo ng 1st century, si Kristong unang namahala, hindi si Felix Manalo. At walang iba, ang simbahan na yon ay ang simbahang Katoliko, Apostoliko, Romano, o in English, Roman Catholic Church na siyang kinabibilangan natin ngayon. Kaya proud ba kayong Katoliko kayo? Ano? Parang hindi. Proud ba kayong Katoliko kayo? Sasama pa ba kayo sa kanila? Magpapaloko pa ba kayo sa kanila? Kaya pag nagpaloko tayo, mangmang na tayo pag nagpaloko tayo sa kanila. Sinabi ni, ayon na mismo sa kasaysayan, ayon na mismo sa Biblia, na yung mga iglesia ni Kristo na itinayo noong 1st century, referado sa simbahang Katoliko sapagkat nangalat. Ngayong nangalat, napunta sa Roma. Ngayong napunta sa Roma, ayon sa kasaysayan, napunta sa Espanya. At yung napunta sa Espanya, napunta sa Pilipinas. Anong sabi ulit sa kasaysayan? Yung napunta sa Pilipinas, kay Sonia M. Saide sa pahina 123, anong sabi? The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. Specifically, the Roman Catholic religion. Strangely, this religion being founded by Jesus Christ in Palestine. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya, maliwanag na yung itinayo ng 1st century na iglesia, ayon sa kasaysayan, ayon sa Biblia, sa Jerusalem, na napunta sa Roma, na siyang nangalat, na siyang tinawag na Iglesia Katolika, o Himen et Ecclesian Catholicos, napunta sa Espanya at napunta sa Pilipinas. At ayon sa kasaysayan, yung napunta sa Pilipinas na iglesia, walang ibang nagtayo kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At ito naman ay sinasang-ayunan ng kanilang mga pasugo magazine, na ang tunay na iglesia ni Kristo ay ang simbahang Katoliko. O basahin natin dito sa kanilang official doctrine. O kaya siguro pagkatapos ko itong ituro, pag hindi nyo na ako nakita sa bayan, alam nyo na kung sino dumali sa akin. Dahil si Father Richmond Nilo, pagkatapos ibulgar ito sa Nueva Ecija, bang! Binarel. Kaya, hindi ako natatakot sa kanila. Dahil alam ko naman ang kamatayan ng tao sa Nueva 27 ng Hebreo, nakatakta. Kaya, kung sila'y may binabalak sa aking masama, wala akong pakialam. Gawin nila sa mas lalong madaling panahon para wala nang dadaldal at magbubulgar sa kanilang kaliguan. Ngayon, anong sabi? Dito sa pasugo, July hanggang August sa 1988 sa pahina 6, even the circular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to a conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Ibig sabihin, sinang-ayunan nila na yung tunay na iglesia ni Kristo sa Biblia ay ang simbahang Katoliko. Kaya na-resolve natin ngayon na yung mga iglesia ni Kristo na binabasa nila sa 18 ng Mateo, 20-28 ng Gawa, 3:15 ng unang Timoteo, 1:1 hanggang 2 ng unang Korinto, ay pumapatungkol sa simbahang Katoliko na siyang itinayo ng unang siglo ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sila, hindi pwedeng sila ang tinayo ng ating Panginoong Hesukristo dahil una, wala namang kinikilala ang sugo na rapist. Wala namang kinikilala ang ating Panginoong Hesukristo na isinugo niya ng rape. Si Felix Manalo, ng rape. Yan ba ang sugo sa huling araw? Eto sabi, dito sa Iglesia ni Cristo Head Angel or Sex Maniac, maliwanag na maliwanag. Nakalkal pa ito dito sa aparador. Nakalagay, Felix Manalo immorality was proven by the court and Manalo was,
Ano nakalagay dyan? Malabo, hindi ko mabasa. Basta, nakalagay, Felix Manalo was proven in a court. Ano yung napatunayan sa korte? Angel at sex maniac. Kaya ito ba ang isinugo ng Diyos? Hindi. Kaya ipagpalagay na natin ayon sa Biblia. Tama, amen. Sila ang iglesia ni Kristo. May sugo. Pero may ganyang bang sugo ay ang ginagawa ay gawa ng laman sa 5:19 ng Galacia? Dahil alam nila sa sarili nila, isa lang ang isinugo sa huling araw. Sa 1:1 hangtod sa 2 ng Hebreo, walang iba kundi ang ating Panginoon Hesukristo na ayon sa kanilang aral ang nagtayo ng simbahang Katoliko. Kaya nakikita ko na yung mga sakristan, kinakabahan na ako, baka mag-umpisa na ang misa, napasarap tayo, at hanggang sa huli nating pagkikita, pag hindi nyo na ako nakitang dumaldal sa bayan, alam nyo na kung sino ang dumali sa akin. Kaya salamat mga kapatid, ako yung nagmamadali rin dahil may biyahe ako pa Negros sa Dumaguete sapagkat meron tayong formation ng mga youth. Salamat sa Diyos sa inyo mga kapatid at Merry Christmas. Salamat po sa Diyos.